Mamaya sa pagpasok natin ng Game 2, ilatag lang uli natin ang ating stakes dito. Pag natalo ang Twisted Minds sa Game number 2 ay magpapatuloy ang win streak ng Aurora up to 10. At kung mananalo naman ang Twisted Minds ay magpapatuloy pa ang sering ito sa Game number 3. Sa ngayon ay welcome muna sa Land of Dawn. This is Game 2 of Twisted Minds kontra Aurora Gaming. Naging madali ang laro para sa Aurora in Game number 1. Ano kaya magiging storya ng Game number 2? Masusubok talaga dito paano mag-a-adjust ang Twisted Minds sa early game nila. And also, if ma-secure man nila yung early game momentum, paano nila gagamitin yon to their advantage. Kasi alam na alam ng Aurora paano mag-U-turn at paano kukunin pabalik yung early control. Well, kapag tinignan mo yung lineup ng Twisted Minds, there's one thing na nag-excel yung kanilang heroes. It's to break this high loss. Kailangan ata, ang nasa isip ata ng Twisted Minds dito, basagin yung sistema ng Aurora, na basagin yung light system basically. Kasi kapag hawak ng Aurora yung high loss, honestly, ang number one condition mo para at least ma-equalize ng ilaro, no, is kailangan mong mapuruhan si Light on this high loss. Tsaka kung matutunaw yung high loss, pakiramdam ko hindi rin makakapwesto ng Padya. Pero si Sean, napakasakit ng trade dito sa mid. Grabe yung pokes na nagagaling kay Yue. Dagdag pa natin na yung pambubrusko din ni Light na hindi niya pinipigilan si Kaloy na atakihin dito si Yue. And mapipilitan na umuwi ngayon si Sean. Gusto ko lang i-highlight yung ginagawa ni Yue. 2-in-1. 3-in-1 pre. O, 3-in-1. Konti na lang eh. Pwede niya nang timplahin eh. Kasi tinatamaan niya si tinatamaan niya si Kaloy. Kapag umaalis si Kaloy, okay lang, may energy plating ako. Tapos naiilang si Sean, tapos nakakapera pa siya. Anong gagawin mo dyan? Ay, pag hindi mo tinangke, may pera siya. Tama. Pag tinangke mo, Masakit. masakit. Tapos kapag ikaw si Kaloy, syempre gusto mo tangkihin yan para makalapit din si Sean sa minion wave. So again, there's just the early game of Aurora Gaming na paulit-ulit nating pinupuri at hindi natin pinupuri ng wala lang. Kita naman sa harapan ng inyong mga screen kung gaano ka-potent ang early game ng laruan ng Aurora Gaming. Napakaliit na bagay nun pero malaking impact nun dito sa game. Yung 900 gold lead na meron agad sila dito, and that is only because of the playthings. Now, maaga na nilang kinukuha dito ang turtle, and it feels like for Twisted Minds hindi talaga makakasilip dito sa MP the King. So makukuha na ni Damon Kite yung first turtle. Ang malungkot dito is I think ang rutang pinili ni MP the King is yung physical damage. So he might need more time to actually scale up. Ang dilemma for Twisted Minds is yung tatlong cores nila, they're all scaling. Albe, no? Pagdating ng mid-game, may konting palag itong mga heroes na to. Kaso ang nakakatakot kasi pag tinignan mo yung heroes ng Aurora, sige may konting palag ka pero full palag. Yung members ng Aurora, yung Phobius, yung Granger, pati yung Lancelot, ang hapdi na. Ito yung masasabi kong line-up na pang First Lord eh. Yung line-up ng Aurora Gaming. The moment na pumatak First Lord, 9 minutes or 8 minutes, sigurado may Sky Piercer na si Damon Kite or a complete Hunter Strike. And kung si Yue mag-Sky Piercer, siguro may 1 stack na yan, 10 stacks. This is just so scary, you know, if you're up against Aurora Gaming. Parang mapapapili ka. Ibibigay ba natin yung Lord para mas safe tayong dedepensa na lang? O lalaban ba tayo at ibibigay natin yung laban na hinahanap nila? Tinutuloy lang talaga ni Yue yung ginagawa niya dun sa gitna. Bukod sa pampi-pressure nga kay Sean, numanakaw ng playthings, harap-harapan pa. Ito yung sinasabi ng Twisted Minds eh, bine-veteran tricks eh. May mga ganun eh, may baon si Yue. Doming, kala mo ikaw lang paldo ha? Si Yue pumapaldo rin sa may middle lane. Oo, tsaka looking at the build-up no, para dito kay Yue, mukhang palayo siya sa Sky Piercer build. Going in for the glowing wand na hindi pa naman tapos. Pero maganda dito ay parang na-hamper din yung masasabi nating revitalize na healing na binibigay dito ng Gatot Kacha. Yeah. Ang problema dito ng Twisted Minds is because of their current situation right now, hindi sila pwedeng lumaban basta-basta. So, ibig sabihin, si Damon Kite ay payapa niyang ginagawa yung kanyang pagda-double lane. Maagang lalabas yung kanyang Sky Piercer. Maybe 5 minutes ay yun ang projected power spike dito ng Aurora. No? Yung 5 minutes, makukumpleto niya na yung actually, in fact, inuno niya yung Sky Piercer. Wow. Kasi alam niya gaano ka-importante yung early game para sa Aurora. Uy, si Light dito, naipit na nagtong miyembro ng Twisted Minds, pero ganun lang yung gagawin. Revitalize, sabay gamit ng carpet, at parang walang nangyari kay Light. Kaloy? Delikado yata dito si Kaloy. Tutusok, sinosya, nakita ni Edward. Gumamit na ng Zaman Powers, pero focus pa rin si Edward dun sa likuran. Kaso lang maiipit yata siya. Pero nandito
nandito na yung mga kaibigan na kasi nakuha na ni Demon Kite yung turtle pero 2 kills ang nakuha ng Twisted Minds. Dito na ata nagkikick in yung sinabi ni Midnight kanina na pangtunaw talaga ng high loss yung hinahanap dito ng Twisted Minds. After baiting out the Revitalize coming in from Light, ay bigla sila nag-all in. Yeah, kaya talaga nilang patayin yung mga frontliners because of their heroes like yung Harit tsaka Lunox. Pero they have to make this work. Kailangan may window lang na pwede nilang gawin yan kasi kapag lumabas na yung Radiant Armor, sobrang heavily reduced nung kanilang damage. Although may burst naman ng physical, may konting DPS. Ang problema kasi pwede mag-budget meal eh. Si Edward tsaka si Light eh. Silence Rope tsaka Dreadnought Armor. In fact, di nga nila ginagawa. Well, si Light may Silence Rope. Pero si Edward re-recta ng anti-heal para bumaba yung mga shields and yung mga healing na lumalabas dito from Twisted Minds. But also keep in mind, si Demon Kite at si Dominic Kite tuloy-tuloy lang yung kanilang pagkuha ng farm habang in Twisted Minds, kailangan nila magsama-sama para ma-address lang yung high lows. Yan na naman, lumalalim na naman si Light kasi alam niyang walang tutunaw sa kanya sa early game. There goes the setup na manggagaling kay Yue. Mamamatay si Kaloy at makakakuha pa ng Torre ang Aurora. And looking at the rotations coming in from Aurora Gaming, ewan ko, I get the feeling right now na para bang sinulat nila na ganitong oras nandito tayo, ganitong oras pupunta tayo dito, at kahit ba't natalo sila sa team fight ng maaga ay nasusunod pa rin yung plano na yun, Light. Deadly Catch, ginamit na burst down si Light dito ng Twisted Minds. And that is a good pick-off mula sa Twisted. Yeah, naghanap siya ng extra vision sana doon for the right side of the bush, pero nandoon yung burst mula sa Lunox and Bane. Good positioning by the way mula rito kay MP the King and pati na rin kay Sean. And napatay nga nila yung Hylos. That's the first order of business for Twisted Minds. Kailangan mamatay yung Hylos. Kaso tignan mo yung in-expend na resource, men. Yun yung dilemma ngayon ng Twisted Minds. They need more farm. Pero habang nakukuha nila yung farm na yun, umaarangkada rin yung farm ni Dominic Kite. Lamang siya, by the way, ng 1.5k gold over Nosha. And you're right, Midnight, no? Talagang kapag natunaw na si Light, parang hindi na rin nila pwedeng idabanan yung mga susunod na objektiba. Yan, napakasakit na. Lansu and Nosha. Oh, Okay. minute! Tumatahi si Demon Kite. Napilitan tuloy umuwi doon si Nosha. Meanwhile, MP the King, focus lang talaga into farming. May ipit yata dito si Kaloy. Aabutan siya ng Aurora. Hindi na nakapag-AOG para makatakas. What a nice kill mula sa Aurora. Tinataas pa lang yung kiligili, pare. Hindi na nakakababa. And so far, no, lalaki yung Goldie dito ng Aurora Gaming. And for Twisted Minds, nagpa-buy time lang ba sila? Talaga bang bumibili lamang ba sila ng oras? Wait lang si Edward dito, tumalon doon sa likuran. Pero delikado yata yung buhay niya kasi nandito na yung Summon Force. The burst mula kay Sean. Enough yung damage output ng Twisted Minds. Pero kapalit yung Torre doon sa gitna. Frigid pa si Yue. Talagang natutunaw kahit sinong humarap. Pero ngayon, mabubuhay na si Kaloy at makakapag-AOG na shops palayo. Yeah, yun yung paulit-ulit na nararamdaman na problema dito ng Twisted Minds. Even though they're getting these kills, yung 4 kills na hawak nila, it's all on the Phobius and the Hylos. And ine-expend nila dyan yung Deadly Catch, yung Chaos Darkening, even yung Zaman Force ni Nosha. And yes, napatay nila si Edward, napatay nila si Light. But at what cost? Bumagsak yung mid lane tower and kontrolado pa rin ng Aurora yung mapa nila. Oo, ang ibang klase manakal lang mapa. Ang Aurora Gaming ngayon, you give Light this Hylos, mararamdaman mo talaga na unti-unting nasa-suffocate yung mapa dito ng Twisted Minds. And yes, may pantunaw sa Hylos. Pero katulad na lamang ng pinag-uusapan natin kanina pa, napakadaming kailangan ibato para bumagsak ang Hylos na ito. Saktong-sakto dahil 20 segundos na lang ay lalabas na ang pinakaunang Lord ng larong ito. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Power Spike malala para dito sa Aurora Gaming. Napilitan gumamit doon ng brilliant si Sean. Ganda nung setup actually ni Yue. And si Yue nga yung may pinakamataas na damage dealt dito mula sa Aurora. By the way, i-highlight pa rin natin, very commendable yung ginagawang creative approach dito ng Twisted Minds. Ginagawa nilang stun yung Deadly Catch, by the way. Parang yun na lang yung naiwang option. Pero look at this, Yue, the zone in the front lines, dalawa sila ni Light, ang laki nilang problema. And that's it. First Lord going to the hands of Aurora Gaming. Makakapag-buff pa naman ang Twisted Minds. Puntahan muna natin ang side ng Twisted Minds. Ngayon na may Lord na ang Aurora Gaming, ano pa bang natitirang win condition kung parte ka ng The Minds? Wala talaga. Kailangan na, hindi nila pwede i-bypass
yung kondisyon na mapatay nila yung Hylos. Kasi at this point, yung positioning ni Domingkite, lagi siyang nasa likod nung Hylos men. And ang problema sa Twisted Minds, ang katangi-tanging bypass nila is yung Gatot Kacha. Alam nga namang tumalon si Kaloy mag-isa Uy, Sean. sa likuran. Naku po. Si Sean. Ayun lang. Oh, may brilliance naman siya at mukhang mabubuhay naman si Sean. Nagpapahabol lang sa Aurora, bumibili lang ng onting oras, kaso lang, sayang. Oh, well, nasa mga 25 seconds naman bago ito bumalik. At may Lord na nagmamadyo doon sa may Demon bandang Guy. ibaba. Demon Guy papasok. O, poke out naman kay Sean at mukhang babalik pa with the Phantom Execution. And there you go. The Holy Alright. Shields ay puputok na. Napakasakit ni Demon Guy. At may Lord pa nga dito sa may bandang ibaba. Sasamahan na ng Aurora, yung Lord, the conceal play. Ang Twisted Minds dito sa may bandang ibaba. At focus lang talaga sila sa pagdepensa, No deadly pero catch. transition agad papunta dun sa gitna. Ang Aurora Gaming, successful naman yata Demon tumibenta Guy! nila yung Twisted Minds, pero biglang umarangkada dito ang Aurora. Na sorpresa ang Twisted ngayon at nakuha yung gitnang tore, pati yung ibaba. Kaya naman ang Aurora, lalayo na yata sila ngayon. At mukhang may balak pa nga sila doon sa may bandang top lane. Tignan mo yung pwesto dito ni Grabe Aurora sila. Light na nandito lamang sa loob ng base ng Twisted Minds. Pepuwersa hinata nila ito. Na-force yung flicker ni Yue. Focus ang Aurora ngayon sa bibarang itaas, pero focus sa depensa ang Twisted. Kaloy will go down. Di ba kahit dun sa likuran nakita? Si Sean, mamamatay muna si Lanzo at tatahiin. Lahat ng pwedeng tahiin. Gusto nang ma-secure ang ikasampung panalo dito sa That's liga. it. That's it. At mukhang tatapusin na talaga ng Aurora to. Muling magliliwanag, magniningning para sa ikasampung win streak. Aurora Gaming will sweep Twisted Minds. Playoff